Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat, pag-gabay sa atin. Pasensya na ho, medyo late tayo nagsimula ngayon because of technical difficulties. Merong negative and positive na nangyari today. Ang negative, kagaya kanina umaga, ay na-block ang ating Facebook page and maging yung aking personal account ng Facebook dahil technical. Again, hindi ito persecution ng Christianity. So, huwag niyo sanang isipin na gano'n. Kung hindi, yun lang sinubukan natin gawin ngayon ng umaga ay view ni Facebook as if suspicious. Kaya niya naka-block ho ako sa pag-live stream. And so sinubukan nating ikutan ho yan. Gumawa tayo ng sariling Facebook account ng church. At yung account ng church ngayon ang nagla-live stream sa page ng church. Which is pumwede. And yun yung isang positive. Pangalawang positive ay sa wakas, meron na tayong mas maayos na internet connection. At salamat sa Panginoon, after 3 weeks ng pag-apply and urong-sulong ng mga nagkakabit, ito ho ay naging maayos na. At purihin ang Diyos sa bagay po na yan. So medyo late ho tayo nagsimula, pero salamat sa Panginoon at makikita ng ating mga kapatiran, particularly sa live stream, yung pagkakaiba, mas magiging maayos. Ang isang hindi pa namin naaayos ay may konting garalgal sa audio sa ating live stream. So forgive us for that at patuloy hong itong unti-unti pang paghuhusayin ng ating mga kapatiran. So we praise God for technology. We praise God also for our brethren na may kakayahan na gamitin ito, and also meron pa rin tayong kalayaan na magtipon-tipon. Ilang mga paalala ho, ang ating mga gawain, Lord willing, ay tuloy-tuloy pa rin. Sa Wednesday, meron tayong special episode ng ating Time in the Word. So atin hong pinag-aanyaya ito sa bawat isa, and you can share it, lalo na sa ating mga kapatiran, mga Kristiyano. Ayan ho ay magiging blessing. We will have 2 very special guests, 2 missionaries. Pareho silang nasa Thailand, si Brother Cunard Aviva. Sinusuportahan po natin siya. At isa sa pinag-pray natin kung kakayanin ng ating church, suportahan din si Brother Mark Aksay. These 2 people, si Brother Cunard, kaklasiko sa Asia Baptist Bible College, si Brother Mark Aksay, kaklasiko sa Grace Ministerial Academy. Both are foreign missions at naka-engage sila doon sa Thailand. So pag-pray ho natin, and again, this is also underlined sa atin hong paksa ng evangelism. We concluded our lesson about biblical evangelism, and we'll have a special episode para ho doon this coming Wednesday. And then Friday, meron din tayong Time in the Word and online prayer meeting, 7:15 p.m. Nawa tayo ho ay magkasama-sama sa mga gawain po na yon. Pag-pray ho natin, di alam kung ang Bulacan ay makakasama sa ECQ. So we will be waiting for further announcements ng ating government. At kung sakali man na makasama sa ECQ ang Bulacan, higit sa malamang ang mga pupunta lang ho at maaari lang pumunta rito sa ating bahay-sambahan ay ating mga deacons at yung ating mga technical people for our live stream. So pag-pray natin, kung sakali mang hindi, kung papayagan ng 10% at around 20 people, ay magkakaroon pa rin ho tayo ng listahan para ho hindi tayo ma-overcrowded. So pag-pray ho natin yan, nawa ingatan, tulungan tayo ng Panginoon, and as we've been encouraging, tutuloy tayo maging part ng solution. Wear natin ating face mask, face shield, at physical distancing. Kung hindi kailangan lumabas, huwag lumabas. So tayo ho ay may tendency mag-relax. Nagpas isa't kalahating taon, di naman ako nagkasakit. Well, purihin ang Panginoon, pero hindi lisensya yun para mag-relax tayo sa effort natin na mag-ingat. So nawa ay patuloy tayong ingatan at biyayaan ng ating Panginoon. So those are our reminders and announcements. And kaninang umaga, salamat sa Diyos, ay for more than 1 year and a half, hindi tayo nakapagdaos ng Lord's Supper. Kaninang umaga ay nakapagdaos po tayo, and very, very great na bagay para ho sa buhay ng ating iglesia na magawa ho ulit yun. So dito ho sa ating church, we're doing it once every 2 months. Nawa ay we're looking forward na magawa ho ulit natin after 2 months ang ating hong Lord's Supper. Okay, so yun ho ang ilang mga announcements and reminders. Let's keep on praying for one another. Let's keep on communicating with one another. Pag-pray ho natin yung ating gawain ngayong gabi. Speaking of that, tayo ho ay maghanda sa atin hong pagsamba
Tayo ho ay dadako sa isang sandali ng matahimik na pananalangin at hingin natin ang tulong, gabay, pagsasaliksik ng Panginoon upang walang anumang maging hadlang para sa ating pagsamba sa Kanya. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ngayon ay patuloy nagpupuri, patuloy na sumasamba sa iyo. Tunay walang ibang Diyos na kagaya mo. Ikaw na lumalang ng langit at lupa, ikaw na nagmay-ari ng lahat ng bagay, at ikaw ang Diyos na may hawak at soberano sa lahat ng bagay. Kamangha-mangha ka, O Diyos, walang katulad mo. At ikaw rin, O Diyos, sa iyong kataasan ay nagpakumbaba at umabot sa aming mga makasalanan. At binigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, nagkatawang tao, upang kami ay matubos. Purihin ka, O Diyos, napakabuti mo. At nawa, O Panginoon, ang mga patong-patong at napakadaming kabutihan mong ito ay patuloy na magtulak sa amin sa pagiging seryoso sa aming buhay pananampalataya, sa kasipagan, sa paglilingkod sa iyo, at patuloy na pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. O Panginoon, salamat po sa provision mo ng mga teknolohiya. Salamat po sa pag-iingat mo. At maging sa mga ganitong kalagayan ay maaari pa rin naming makasama ang iba naming mga kapatiran sa pagsamba. Lord, namin pong hinihiling na gabayan mo kami ngayon, tulungan mo po, maging ang aming mga kapatiran, naghahandle ng live stream ministry, bigyan mo sila ng wisdom at kahusayan. Gamitin mo ang lahat ng ito para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ingatan mo kami, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas at kami ang maibaba. At dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Would you be free from the burden of sin? This pouring blood, pouring blood. Would you reveal the victory? There's a wonderful pouring blood. There's power in the blood of the Lamb. There's power in the precious Would you
Matipid po tayo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Psalms 114, 1 hanggang 8. Psalms 114. Nandiyan po, kung mayroon po niyo dyan sa ating screen. Verse 1, sabay-sabay tayo. Ready, read. When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from the people's strange language, Judas was his stronghold, and Israel his dominion. The sea saw it, and filled Jordan was driving back. The mountains trembled like mad, and the little hills like lambs. That only, O thou sea, that thou fleetest, thou Jordan, that thou hast driven back. Yea, the mountains that he stretched like rams, and ye little hills like lambs. Tremble the earth at the praises of the Lord, of the praises of God of Jacob, which turned the rock into the standing water, the flakes into the mountains of waters. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po mga kapatid ay sabay-sabay na manalangin at humingi ng tulong ng Panginoon ngayong gabi. O Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay at pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Salamat na ng Diyos sa kalusugan, kalakasan, at sa mga biyaya mayroon kami, Panginoon. Tunay na kilang Diyos na ito'y bigay mo lang, Panginoon, sa amin, Panginoon. Aming nga, ang aming lakas, Panginoon, ang aming kong tinatangkilik lagi ng Diyos ay ito po'y nagmula po sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po at nararapat, Panginoon, ng Kalbaryo na iyong pong binigay ang buhay, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan, Panginoon. O Panginoon, napakatamis isipin ng Diyos sa mga plano mo po, Panginoon, patungkol po sa ligtasan. At tunay na bilang Diyos na ito'y pinakatibanan ng aming pong Panginoon Jesucristo hanggang sa kaya. O Panginoon, ang tamis na mayroon kami, Panginoon, na kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay magkaroon ng tiyak at tunay ng kaligtasan. Ama, maraming salamat po sa kabutihan na ito, Panginoon. At ngayon, nagilang Diyos sa gawain na ito, Panginoon. Nawa ang ginang Diyos, ikaw ang patuloy ng Diyos sa kalagitnaan, Panginoon. Patuloy mo kaming dagdagan, Panginoon, ang kaalaman, Panginoon, tungkol po sa iyong salita, Panginoon. O Panginoon, kami po
sa amin. Amin kami, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, Panginoon, kami, Panginoon, ay tumatag, Panginoon, tumibay, Panginoon, at tutungtong, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Dakilang Diyos, marami po ang mga pangyayari, Panginoon, lalo na po sa pandemya na ito, Panginoon. Naroon, Panginoon, ang lockdown, Panginoon, ang kahirapan ng ekonomiya, Dakilang Diyos. O babalik naman, Panginoon, kahirapan ng puntipon, Panginoon, sama, Panginoon, sa mga gawain na tulad nito, Panginoon. Panginoon, maawa ka po, Panginoon. Ito po ang aming bansa, O Diyos, ang buong mundo, Panginoon, ay sacrifice, Panginoon, sa ganitong sitwasyon, Panginoon. Kaya Dakilang Diyos, kami po ay nakikiusap, Panginoon, sa iyo. Na kami na iyo pong mga anak, Panginoon, huwag mo kami pababayaan, Panginoon. Tulungan mo kami, Dakilang Diyos, at patuloy na bayan, Panginoon. At tumatag, Panginoon, at alam mo tumangan, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Alam namin, Dakilang Diyos, na ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming tungtungan, sa kabila, Panginoon, ng kahirapan at sa pandemic na ito, Panginoon. Tulungan kami na lalong tumibay, Panginoon. Nakakapit kami, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. Ikaw lang, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin, Panginoon. Tunay na Dakilang Diyos, kung titingnan namin ng mga balita, Panginoon, daroon Dakilang Diyos ang kadismaya, Panginoon, sa buhay na ito. Ngunit Dakilang Diyos, salamat po. Kami ang naitatangan sa iyong mga pangako, Panginoon. Kami hindi niyo pababaya kailan naman, Panginoon. O Dakilang Diyos, salamat po. Salamat sa iyong mga pangako. Tulungan mo kami palagi at pupugin mo kami sa wangis ng iyong anak na ang Panginoon sa Kristo. Tulungan mo kaming mamuhay, Dakilang Diyos, na sumunod sa alituntunin ng iyong salita, Panginoon. Ama, gabayan po ang gawain nito at nawa, Dakilang Diyos. Ano man po, Panginoon, ang aming gagawin ngayon, Panginoon. Bawi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat na palulati, kapurihan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang aming may taas. Ngayong gabi, Panginoon. Gabayan kami ang matapos ang gawain na ito, Panginoon. At nawala kami ng Diyos. Dagdagan mo po ang aming kalan. Pagpapuro po sa iyong salita. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po rin mga Panginoon, awitin mo natin When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross, on which the wreath of glory I count my loss and pour content on my pride. For breathing
now it is that of people I sacrifice them to His love. From His hand, His hand is free. Sorrow and love glory get out now. Bitter such love and sorrow. Tanggapin po natin mga kapatid, para po sa ating pong pagkakaloob, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. So, sabay po natin itong basahin. Ready, read. But this I say, he will soweth sparingly shall reap also sparingly, and he will soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all ways abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray. Ang maraming Diyos na sa langit, Panginoon, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pangalan. Muli, Ama, ito po yung mga anak. Kami po ay lumalapit sa iyong trono, sumasamba, Panginoon, sa Espiritu ng Tuhanan. Lord, tulungan niyo po kami na lahat ng gagawin sa bingko ay mauwi sa iyo lahat ng purihan at kaluwalhatian. Alam namin, Panginoon, lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, Ama. Salamat din po na lahat ng bagay na sa amin ay yung binigay. Alam namin, Panginoon, wala kaming pag-aari na hindi nagmula sa inyo, Ama. Ito mo ang aming buhay, aming lakas, aming karunungan, Lord. Salamat po, Ama. Muli na naalala, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, yung binigay yung dugtong na anak, Ama. Thank you po. Yung pag-ibig na ito na tunay, kamanghamang. Salamat po, Ama, sa ay Panginoong Kristo na payubay sa amin. Dito po yung aming nalala, kanyang kamataya, kanyang Lord. Thank you po. Aming Lord Supper, Lord, nawa Lord kami magsumikap pa sa kabanalan, Lord, pagkat nalalaman namin ang kabutihan na yung ginawa sa amin ay hindi po nararapat, Panginoon, ang mawa ang mga bagay na lapag po sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami. Alam namin wala pong nalilihim sa inyo, yung mga aming ginagawa, ang aming iniisip, Panginoon, ay alam niyo, Panginoon. Muli, alam po mga bagay nito,
Humingi po kami ng tawad, Panginoon, kung kami nagawa kasalanan sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami bumuhay sa lupang ito. Alam namin, Panginoon, aming po pagkatao, Panginoon, ay apektado kasalanan, aming laman, aming puso, ang aming kaisipan, Lord. Ngunit salamat at ito inyong binago, Panginoon, sa mga magitan ng iyong anak. Yun din, Panginoon, muli sa aming pagkakaloob, pero na malilig po ito magpala, at ito, Panginoon, ang gumamit ito, alam namin, Panginoon, mga bagay na ginagamit nyo, ay kahusulong pa ang inyong Ebanghelyo. Lord, tulungan niyo po aming pastor, Brother Paul, hindi po ang bawat membro na kumikilo sa iglesia ito na tunay nagbibigay, Panginoon, ng effort yung gawain ng mga. Tulungan niyo po aming pastor, Brother Paul, sa kanyang pangalan ngayong gabi. Lord, po siya ng kalakasan, wisdom, Panginoon, hindi po kanyang buong pamilya. Lord, Panginoon, sa aming makikinig, sa inyo po aming pandinig, pang maunawaan namin ang iyong salita, hindi po, Panginoon, namin may sa buhay ito. Muli salamat, hindi po may taas, kami po ang maibaba. Kami sa amot dalangin, sa pangalan po ng iyong butong nanak, aming Panginoon. Tayo po yung sing lahat. Tayo po tumawag sa Panginoon. Awit po tayo. Awitin po natin at the cross. Alas, my Savior bleed, and in my sovereign God, worthy that sacred for such a one as I. At the cross where I first saw light, and the burden of my rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for Christ that I am the hero upon the tree? Amazing pity, grace alone, and love beyond me. At the cross, where I first saw light, and the burden of my rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Oh, my sun in darkness night, and shine its glory within. When Christ the mighty Maker died for man the creature to see. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I cannot be all the way. But drops of grief get everything, the devil I know. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At tayo nagpapasalamat sa Diyos muli sa patuloy niyang biyaya sa atin. At ang krus na dating isang kahindik-hindik na instrumento ng kamatayan ay ito ngayon ay simbolo ng ating kaligtasan. Hindi dahil espesyal ang kahoy o espesyal ang krus, kundi dahil espesyal siya napako sa krus. Ang dami, libo-libo ang napako sa krus ng panahon ng Roman Empire, pero iisa lang ang napako para sa ating mga kasalanan at iisa lang ang muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon sa biyaya ho na yan ng Panginoon. So tayo ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, and we'll be continuing our study in the book of Psalm na siyang naputol na pag-aaral natin last Sunday evening, that is Psalm 17. At kung nyo naalala, sinimulan po natin ang ating pag-aaral na in-establish natin ang tatlong mahalagang katotohanan, and let me just remind us of these truths bago natin basahin muli ang Psalm na ito para mailagay ito, para ito yung maging framework as we go to studying ng ang awit ho na ito. Una, we establish the fact na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. Na siya ang may hawak, na truly kapag sinabi natin God is in control, He is in control. Not of some things, not of most things, but of all things. He is omnipotent, He is almighty, He is sovereign over all creation. Kung meron isang talata na talagang nagsusumigaw ng katotohanan ito, ay yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse 36, "For of Him and through Him and to Him are all things." Galing sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. And particularly sa context ng Romans 11, particularly sa context ng halos buong book of Romans, it is about the work of salvation. Pero hindi binabawas yung katotohanan that truly all things work through the sovereign working ng ating Panginoon. We looked at Isaiah chapter 46 verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." Walang disappointment pagdating sa Panginoon. Hindi siya nagugulat, hindi siya nagkasabi kailanman ng, "Oops, hindi ko alam yun." So narito ang ating Diyos na soberano. At dapat titignan ito sapagkat merong mga tao na nag-iisip na kung ang Diyos ay soberano at kontrolado niya at sang-ayon sa kanyang plano nangyayari ang lahat ng bagay, anong silbi ng pananalangin? Gaya ng ating nakita na tayo inuutusan ng Diyos na manalangin, at ating nakita na yes, ang pananalangin ay epektibo as a secondary cause. God is sovereign, He is the primary cause ng lahat ng bagay, at gasa nga sa ginamit natin ay pagdating sa panganganak o sa mga bata, yes, all children are created by God, pero merong secondary cause na ginagamit ng Panginoon, and that is the sexual union between a man and a woman under marriage according to the plan of God. And that's the same pagdating sa pananalangin. Yes, soberano ang Diyos at siya ang nagpapagganap ng lahat ng mga bagay. At isa sa mga secondary cause, effective cause na ginagamit niya ay ang ating mga pananalangin. So, huwag nawa tayong panghinaan ng loob. Huwag nawa tayong ma-discourage. Itong katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa ng kapangyarihan at katotohanan na epektibo ang pananalangin. At isa pa sa mga katotohanan na kinonsidera natin last Sunday ay ang katuwiran ng isang taong nananalangin ay malaki ang nagagawa. As James said sa James chapter 5 verse 16, the prayer or the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So naroon, hindi lamang ang pananalangin, kundi ang pananalangin ng isang matuwid ay malaki ang ginagawa
ginagawa at ito ay mainam na ginagamit at tinutugon ng Panginoon para magkaroon ng katuparan ang mga plano ng Diyos. At again, kaya natin pinag-aralan ho ito at binigyang pansin sapagkat sa awit na ating pinag-aaralan sa Psalm 17, ito ay ang panalangin ng matuwid. Siya, si Haring David, sa katuwiran ng kanyang pamumuhay at ng kanyang puso. And again, not sinless perfection, pero sa kanyang pamumuhay na may katuwiran, siya ay lumalapit sa Panginoon at merong buong kumpiyansa na siya ay makakatanggap ng tugon mula sa Diyos. So atin humuling basahin ang awit na ito sa Psalm 17 verses 1 hanggang verse number 15. Tayo po yung magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Psalm 17 verses 1 to 15. Babasahin ko ho at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Hear the right, O Lord, attend unto my cry. Give ear unto my prayer that goeth not out of feigned lips. Let my sentence come forth from thy presence. Let thine eyes behold the things that are equal. Thou hast proved mine heart. Thou hast visited me in the night. Thou hast tried me, and shalt find nothing. I am purpose that my mouth shall not transgress. Concerning the works of men, by the word of thy lips, I have kept me from the paths of the destroyer. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God. Incline thine ear unto me, and hear my speech. Show thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand, them that put their trust in thee, for those that rise up against them. Keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. From the wicked that oppress me, from the deadly enemies who compass me about. They are enclosed in their own fat. With their mouth they speak proudly. They have now compassed us in our steps. They have set their eyes bowing down to the earth. Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in the secret places. Arise, O Lord! Disappoint him! Cast him down! Deliver my soul from the wicked, which is thy sword, from men which are thy hand. O Lord, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure. They are full of children, and leave the rest of their substance to their babes. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli kami napaalalahanan na Ikaw ang Diyos na soberano. At sa iyong soberanong kapangyarihan, pinili mo na isa sa iyong mga gagamitin ay ang panalangin ng iyong mga anak. At malaki ang nagagawa ng malingas na pananalangin ng matuwid. O Panginoon, turuan at tulungan mo kami ngayon. Kailangan namin ng iyong katotohanan. Kailangan namin ng patuturo at gabay. At walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. Nawawag ang tinig ng tao kundi ang katotohanan mo. Ang marinig itong patuloy na magpabanal sa amin. Lahat pinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na pong magsiupo ang lahat. At narito ho, muli ulitin ko ang ating pinakamensahe. Those who live godly and righteous lives can confidently come to God and expect vindication and protection, for the Lord is a righteous judge. Sila na mga namumuhay ng makadiyos at matuwid na pamumuhay ay maaari
maaaring lumapit sa Panginoon ng may kumpiyansa at umasa na sila ay itataguyod at poprotektahan sapagkat ang Panginoon ay matuwid na hukom. At again, andoon yung pinaka-pundasyon ng awit na ito. God is a righteous God. Therefore, He is pro-righteous. Siya ay nakapanig sa matuwid. Ipagiling niya ang kanyang mata, ang kanyang hatol ay hindi pa ipapanig sa may sala. Ang kanyang tainga ay nakakinig at nakatutok sa mga matuwid sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na matuwid. At narito si Haring David sa napakahirap at delikadong kalagayan at sa biyaya ng Panginoon. Alam niya ang kanyang integridad at siya ay namumuhay ng may katuwiran sa harapan ng Panginoon at meron siyang buong kumpiyansa na siya'y didinggin, na siya'y tutugunin, na ipagkakaloob ng Panginoon ang kanyang hinihingi sa Diyos. Now, gusto ko lang hong magbigay babala. Ayoko hong magkaroon tayo ng kaisipan na tira basuhulan natin ng ating pagiging makadiyos ang Diyos. Oh Lord, naging faithful ako ngayong linggo. Lord, nag-church ako nung Sunday, kumpleto ang checkbox ko ng aking Bible reading. Oh Lord, naging good Christian ako. Bigay mo naman yung hinihiling ko. Kulang na lang ay kantahin mo yung Lord, I have been good this year. Parang si Santa Claus ang hinihingan mo ng regalo. At marami ang umaabuso sa ganitong mga kaisipan at pagrarason. Madalas na-take out of context ang mga talata kagaya ng Matthew 21 verse 22, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Basta believe. And again, often itong basta believe ay dumudula sa mere optimism. Huwag ka lang magduda, basta positive lang. Ibibigay ni Lord. Basta i-claim mo lang muna, i-claim lang, at i-claim mo lang, at i-claim mo lang. Now, yes, Matthew 21 verse 22 says, if you believe, you will receive what you're praying for. Pero hindi lang ito ang talata sa Biblia tungkol sa panalangin. Gaya nga nung sinabi ni James White, na isang mahusay na Christian apologist, we do not just believe and exercise sola scriptura, we also believe tota scriptura. It's the totality of the scripture. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pananalangin? Ang sabi ng 1 John 14, and this is the confidence that we have in Him, if we ask anything, anything, yan ang, dyan mahilig ang mga tao, kahit na daw nahingin. Pero dito natapos ang Biblia, if we ask anything according to His will, He heareth us. Pagdating sa James chapter 4 verse 2, ye lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Wala kayo kasi hindi nyo hinihingi. So anong ibig sabihin? Hingin natin. Manalangin tayo sa Panginoon at hingin natin, pero huwag tayo na baka mamaya tayo matukso na maniwala dun sa basta believe lang, basta claim lang, basta hingin mo lang ang hingin sa Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, ye ask and receive not. So there are times that we do ask and do not receive. Why? Because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Humihingi tayo ng mali ang dahilan. Hindi natin gusto ang kalooban ng Diyos. Ang ating binibigyan ng pansin ay yung kalooban natin, yung pita natin, yung nasa natin. So again, hindi lamang believe and claim. So narito ang katotohanan, balik tayo. May epekto ang pananalangin at malaki ang epekto ng pananalangin ng isang matuwid na tao. At dito nakatungtong ang awit na ito, itong prayer psalm na ito ni Haring David. At
We have said last Sunday, mahirap tukuyin ang eksaktong konteksto, ano ang setting, pero maliwanag na merong kaaway. As we have read from verse 9, Psalm 17, from the wicked that oppress me, from the deadly enemies who compass me about. There are wicked men around David oppressing him. Deadly enemies, nandun ang banta sa kanyang, hindi lamang sa kanyang reputasyon, hindi maging sa kanyang pisikal na buhay. Talagang nasa balag ng alanganin itong si Haring David, at ang sabi niya, who compass me about, wala lang sa harapan ang kaaway, kundi nasa lahat ng direksyon. So ito ang matinding kalagayan ni Haring David. At siya ay tumawag sa Panginoon. So point number 1, balikan po natin, the confident prayer of the righteous. The confident prayer of the righteous. Ang panalangin may kumpiyansa ng matuwid, verses 1 to 5. Inisa-isa ho natin ito. Verse 1, ang sabi ni Haring David, hear the right. Doon pa lamang ay pwede nating tapusin ang point number 1 na ito. Hear the right. Lord, pakinggan mo ang nasa tama, pakinggan mo ang matuwid. And it assumes that God is a righteous God that hears the right. Pinakikinggan niya ang matuwid. Pinapakinggan niya ang nasa tama. Siya ay isang matuwid na hukom. O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips. Hindi ito, Lord, lumalabas sa bibig na madumi. Hindi ito lumalabas sa bibig na makasalanan. Hindi ito lumalabas sa bibig ng isang gumagawa ng mga bagay na hindi mo kalooban. So narito si Haring David, siya'y tumatawag sa Panginoon sa integridad ng kanyang puso. Ang sabi niya sa verse 2, let my sentence come forth from thy presence. Let thine eyes behold the things that are equal. Yung aking sentensya, yung hatol ko, ay gusto ko galing sa iyo. Kung ikaw ay may kaso at napagbintangan, let's just use that hypothetical situation na pagbintangan ka lang, at ang nagbintang sa iyo ay isang maimpluwensyang tao, at alam mo na meron siyang kaibigan at malapit na kaibigan at kumpare na hukom. Gusto ko yun ang lahawak ng kaso. No. Ang gusto ko na humawak ng kaso ko ay yung hukom na matuwid, yung may track record na hindi nababayaran. Ang sabi ni Haring David, Lord, yung hatol ko, gusto ko galing sa iyo. Ikaw ang humatol, ikaw ang sumaksi. Let thine eyes behold the things that are equal. Tignan mo ang patas, tignan mo ang pantay, tignan mo ang matuwid. Verse 3, thou hast proved mine heart, thou hast visited me in the night, thou hast tried me and shall find nothing. I purpose that my mouth shall not transgress. Oh, we can dwell in that verse for a long time. Binisita mo ako, sinubok mo ako, you have visited me in the night. Alam mo yan, yung minsan may mga kabataan, pag biglang pasok yung kanilang magulang sa kanilang kwarto, hindi magkamayaw kung ano ang tatakpan. Yes? Pero ang sabi ni Haring David, Lord, dumating ka ng gabi, biglaan, surprise visit, at wala kang nakita. Walang illegal, walang mali, walang sana. And shall find nothing. Again, this is not, David is not claiming sinless perfection. Alam natin ito sa iba pang mga parte ng salita ng Panginoon. Pero sa puntong ito, alam ni Haring David ang kanyang integridad sa harapan ng Diyos. Laban sa mga taong ito na sumisira at nagnanasa na puksain at patayin at ibagsak siya. Ang sabi ni Haring David, verse 4, concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer. Ang gawa ng mga taong ito, bakit ako naiiba sa kanila? Bakit ako hindi katulad nila na gumagawa ng kasamaan, na gumagawa ng mga kasalanan? But thy word, the word of thy lips, I have kept me from the paths of the destroyer. What had kept David? What made him so different?
Hindi dahil mas mataas ang moralidad niya, hindi dahil mas mahusay siyang tao. Siya'y pinaglihitin sa kasalanan. Psalm 51. Pero ang sabi ng Haring David, it is the words of thy lips. Psalm 119 verse 11, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. At isa nga sa mga hamon natin last Sunday evening, we must expose ourselves more to the Word of God. Sa ating personal na pagbabasa, pagbubulay-bulay, at pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang Diyos ay nagbigay sa kanyang iglesia ng matapat at may kahusayan na mga tagapagturo at ating ipailalim ang ating mga sarili sa pakikinig mula sa mga aral na ito na binigay ng Diyos sa kanyang mga iglesia. That we may not sin against the Lord. Sabi nga ho, hindi ko na maalala kung sino nagsabi, either the Bible will keep you from sinning or sin will keep you from the Bible. So we must expose ourselves to the Word of God. So narito ang sabi ni Haring David, I have kept me from the paths of the destroyer. Iningatan ko ang aking sarili. Naging mapagbantay ako, naging mapagmatsyag ako. He was watchful, he was careful. Hindi siya careless sa kanyang pamumuhay. Nagbabantay siya sa kanyang bibig. Binabantayan niya ang kanyang mga kamay, ang latag ng kanyang mga paa, ang mga bagay na dumadapo sa kanyang kaisipan. Lahat ng ito ay kanyang binabantayan. Kamakailan lamang, nag-uusap po kami mag-asawa. At nahandoon yung kabisihan, nahandoon yung mga bagay na ay minsan biglang sabay-sabay dumarating yung kailangan gawin at mayroon pang ibang mga bagay na kailangan asikasuhin. At habang kami ay nakahanap ng panahon para kumain, sabi ko si Sister Jonah, lalo akong kailangan magbantay ngayon. Bakit? Dahil napakadali. Sa panahon na nandun ang pressure, sa panahon na maaaring mainis ka, may galit ka, at hindi mabantayan ang iyong mga gawa. Hindi masamang magalit, pero huwag ka magkakasala, sabi ng Biblia. Ang Diyos ay nagagalit din. At huwag mong pagkakagalin. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. So nandoon na pagiging maingat ni Haring David, I have kept me, iningatan ko, binantayan ko ang aking sarili mula sa mga bagay na yun, mula sa landas mga mangwawasak o nang mangwawasak. So that is point number 1, the confident prayer of the righteous. David in his righteousness have confidence that he will receive his hearing from the Lord. Nandun yung kanyang kumpiyansa na dahil siya'y matuwid, siya'y papakinggan, siya'y tutugunin ng Panginoon. Indeed, ito ay fleshing out. Kung sinabi ni James, the prayer of a righteous man availeth much. And not only that, ang makikita natin sa awit na ito, number 2, the confident prayer for protection. Ang may kumpiyansang pananalangin para sa proteksyon. Again, sa nakasalalay, ang kumpiyansa ni David, ang kanyang kumpiyansa dahil siya sa biyaya ng Diyos ay namumuhay ng matuwid at ang Diyos ay Diyos na matuwid. Therefore, meron siyang kumpiyansa. Ang sabi sa verse 6, so this is verse 6 to verse 12. Ang sabi ni Haring David ay ito, I have called upon thee, for thou wilt hear me. O God, incline thine ear unto me, and hear my speech. Ako'y tumawag sa iyo, Panginoon, at ikaw sapagkat ako ay iyong papakinggan. Nandoon ang matinding kumpiyansa. Bakit siya tumawag? Kasi alam niya, papakinggan siya ng Panginoon. Maraming mga tao nagsusubok makipagkita kay Mayor, kay Gob, para mailapit yung kanilang mga hinaing, para mailapit yung kanilang mga pangangailangan. At pipila sila, maglubog pa ang araw, pasikat pa lang ang araw, nandun na sila, nagbabaka sakali. Baka sakali, na mapagbigyan na lamang ng 3, 5 minuto, 10 minuto para mailapit yung kanilang pangangailangan. Pero si Haring David, Lord, natawag ako sa iyo. Kasi alam ko
napapakinggan mo ako. I know na ikaw ang nag-iisang Diyos, hindi kagaya ng mga idols na may tenga na hindi nakakarinig. Alam ko na ikaw ang Diyos na nag-iingat ng iyong mga pangako, ng iyong covenant. You're a covenant-keeping God. Alam ko na papakinggan mo ko. Alam ko na ikaw ang Diyos na matuwid at nagagalak sa matuwid at nakikinig sa matuwid at nagpagtanggol ng matuwid. Kaya alam ko, Panginoon, na papakinggan mo ko. Kaya ako tatawag sa iyo. Again, kaninong hukom tatawag ang kriminal? Sa matuwid na hukom o sa korap na hukom? Doon siya tatawag sa korap na hukom. O narito si Haring David, alam niya na siya ipapakinggan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid. At siya sa kanyang integridad ay namumuhay ng may katuwiran. So tayo rin ho, mga kapatid, ay may kumpiyansa sa Panginoon ay may tayong pili, kundi dahil sa atin ay may namamagitan. Meron tayong dakilang saserdote. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Hebrews chapter 4, seeing then, verse 14, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. We have our great high priest, at isa sa mga implikasyon nito, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore what? Come boldly. Let us come boldly. Lumapit tayo ng may kumpiyansa at may katapangan sa Panginoon dahil may namamagitan sa atin at walang iba ito kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. 1 John chapter 5 verse 14, kagaya ng sinabi natin kanina, we read this verse, and this is the what? This is the confidence that we have in Him. May kumpiyansa tayo sa Panginoon. Meron tayong katiyakan sa Panginoon. Na kung ang ating inihiling ay sang-ayon sa Kanyang kalooban, ay dinirinig niya. Let's go to that verse first. 1 John chapter 5 verse 14. Naalala ko lang, may kasunod ito. 1 John chapter 5 verse 14. Ang sabi ni Juan ay ito, and this is the confidence we have in Him, that if we ask anything, not according to our will, but according to His will, He heareth us. And ang sabi ni John pagdating sa verse 15, and if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desire of Him. Tiyak natin, we have the petition, tutugunin ng Panginoon. Bakit? Kalooban niya. At gagawin niya yung kalooban niya. O mga kapatid, let us come to God. Kaya nga ho, napakaganda yung shinare minsan ng isang mangaral, pray the Bible. What do you mean pray the Bible? Let your prayers be based on the Bible. Saan mo makikita ang kalooban ng Diyos? Sa salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, so be ye holy, for I am holy. That is maliwanag na kalooban ng Diyos ang iyong kabanalan, na ikaw ay magpakabanal. So come boldly to the throne of God. Come with confidence to God and ask for holiness. You can come with confidence through our Lord Jesus Christ. Hindi lang ho yun, sabi ni Haring David, balik tayo sa Psalm 17. Verse 7. Show thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand them that put their trust in thee, for those that rise up against them, or from those that rise up against them. Show thy marvelous loving kindness. Ipakita mo, Panginoon, ang iyong marvelous, mangha-mangha, kagilag-gilalas na loving kindness.
Actually, this word na marvelous loving kindness is just two Hebrew words. The Hebrew word, ewan ko lang kung tama yung pronunciation ko, palak. And then, chesed, or kesed. The word palak meaning differentiating, distinguishing. And that word kesed meaning love or kindness or mercy. Together, it means distinguishing love, differentiating kindness. Anong ibig sabihin nun? Now, let me just give an illustration para mas maunawaan natin. Halimbawa, may 20 batang nagugutom. Halimbawa, may 20 batang nagugutom. At meron akong isang tinapay. Sinong pipiliin ko? Merong kulang na impormasyon. Kabilang dun sa 20 ay yung anak kong si Timmy. Si Timmy. Tingin nyo, kayo na ko ibibigay ng tinapay. I will have a distinguishing love. I will distinguish him from all others. I will differentiate him from others at itututok ko sa kanya ang aking pansin at iaabot ko sa kanya yung tinapay. Sabi ni Haring David, show thy marvelous loving kindness. Lord, your distinguishing mercy, your differentiating love. God loves the righteous. God loves His people. Nahandoon at sabi, at ang hinihiling ni Haring David, Lord, alam ko kung sino pa. Mahal mo ang matuwid, at nahandoon ang iyong pangako sa iyong mga hinirang, nandoon ang iyong covenant, i-display mo. O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them. Ikaw na nagliligtas, paano? By thy right hand, and that is a picture of strength. Usually, ang mga tao is right-handed. Kung sabi ikaw ay right-handed, yun ang mas malakas. At ito'y nagpapakita ng kalakasan. Lord, save me with your power. Gamitin mo ang iyong lakas para ipagtanggol ako. Gamitin mo ang iyong lakas para ingatan ako, para protektahan ako, para ingatan, protektahan, at iligtas. Sino? Those that put their trust in thee. Sila titiwala sa iyo. Ang sabi sa Psalm 5, pag-aralan natin ito sa verse 11, but let all those that put their trust in thee rejoice. Let them ever shout for joy, because thou defendest them. Let them also that love thy name be joyful in thee. So those that put their trust in thee, thou defendest them. Nagtatanggol ng Diyos. Iniingatan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Yesterday, habang ako ay gumagawa ng ilang computer works sa IC, nakikinig ako ng preaching at isa sa mga talata na nabanggit ng mga ngaral ay, I believe it's in the book of Proverbs, ang sabi, the horse is prepared in the days of battle, but salvation is of the Lord. Handa mo ang kabayo, may gera, handa mo ang kabayo. Huwag mong gutumin, huwag mo kayang walang bakal. Handa mo. Salvation is of the Lord. Ihanda mo ang pera. Maganda ka sa bangko. Ihanda mo ang, kung gusto mo may life plan ka pa, ihanda mo. Ihanda mo ang iyong pamilya, ihanda mo ang negosyo, ihanda mo ang mga bagay na kailangan ihanda. Maglagay ka ng reserva sa sasakyan, ihanda mo. But, ang tiwala mo ay sa Panginoon. Salvation is of the Lord. And let us be very watchful. Napakadali na mahulog na ang ating pag-asa ay wala sa Panginoon, kundi na sa ating
boss na nagpapasweldo sa atin. Ano man na mangyari, tamaan man ang COVID, walang problema, meron ako nakaimbak sa bangko. Madaling mahulog. Prepare the horse, but trust in the Lord. At ipagtatanggol at iingatan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. And in our prayer, we do display our trust in the Lord. Save, ang sabi niya, save from those that rise up against them. God will save them. God will protect them mula doon sa mga lumalaban sa kanila. Verse 8, kailangan nating bilisan. Ang sabi sa verse 8, Psalm 17 verse 8, keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. So here are two very familiar pictures. Gumamit ng figurative language si Haring David, keep me as the apple of the eye. At madalas misunderstood ang kasabihan na ito. Apple of the eye. Apple is yung pinakamaganda at yun ang lagi mong tinitignan at yun ang lagi mong ginugusto. Para bang, Lord, ako'y panatilihin mong paborito mo. Actually, no. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Dito ni Haring David. Ang apple of the eye is a dramatic expression na pumapatungkol sa gitna ng mata, yung pinaka-pupil ng mata. Kaya tayo nakakakita. Keep me as the apple in the eye. Translation, ingatan mo ko na parang yung mata. Ang ating katawan ay napaka-kagila-gilalas na dinisenyo ng Diyos na isa sa mga automatic nating pinoprotektahan ay ang ating mata. Yes? May hangin dumaan, pipikit bigla ang impalupang. May proteksyon ng kilay, well, yung iba wala na. At yung iba masyadong pinapanipis yun. Again, ibang usapan na yun. Pero pinoprotektahan natin ang ating mata. Kapag merong parating, sabihin natin biglang sasabuyan, anong gagawin mo? Gaganyan ka? Hindi. Iingat mo ang iyong mata. Dahil alam natin kung gaano kasensitibo, alam natin kung gaano kahalaga. At ganoon ang larawan na binipinta ni Haring David. Lord, ingatan mo ko na parang mata. Bigyan mo ko ng proteksyon na handoon ang pag-iingat. And not only that, hide me under the shadow of thy wings. Yung may mga maral na pilosopo na may pakpak ang Diyos. Again, this is a figure of speech called zoomorphism na ibig sabihin attributing to God animal characteristics to portray truth. Na ito'y tumutukoy, pinapakita nito kung paano ang inahing manok ay inilalagay sa ilalim ng kanyang pakpak, ang kanyang mga sisiw para protektahan laban sa init, laban sa lamig, laban sa mga predators. Last Saturday, ako'y umattend ng isang online seminar at kinuwento ng tagapagturo yung kanyang personal na nasaksihan na merong manok at karamihan ng mga sisiw ay nahandun sa nanay ng manok at nahandun sa may paanong nanay ng manok. Pero merong isang yung sisiw, nahandun sa malayo. Masaksihan ito personal. At maya-maya biglang may malaking ibon na nag-dive at dumagit. At subukan ng maliit na sisiw na tumakbo palapit doon sa nanay. Pero dahil wala siya sa ilalim ng kapak, nakuha yung maliit na sisiw. Sabi ni Haring David, Lord, itago mo ko sa ilalim ng iyong pakpak. Protektahan mo ako, O Diyos. So nandoon, sa Psalm 91 verse 4, ang sabi ng awit, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. He will hide thee. Can you
imagine ng isang inakay na napakahina, na napakasensitibo, na pwedeng patayin ng kahit kagat ng langgam? Pinoprotektahan sa ilalim ng pakpak ng inahing ibon. Lord, lagay mo ko sa ilalim. Lagay mo ko sa ilalim ng iyong proteksyon. Ito ang panalangin ni Haring David sa Panginoon. And then sa mga sumusunod na talata, verses 9 hanggang sumusunod, dinescribe ni Haring David yung kanyang mga kaaway. So nahandoon ang may kumpiyansa hingi ng proteksyon mula sa Diyos. Proteksyon mula saan? Proteksyon sa mga kaaway. Merong kalaban. At ang sabi niya sa verse 9, from the wicked that oppress me, from my deadly enemies who compass me about. As we have commented kanina, na handoon ang mga kaaway na ino-oppress, dinidiinan. Hindi lang to pressure na parang pressure sa trabaho na binibigay ng boss mo, kung hindi from my deadly enemies. Nandun talaga ang banta sa buhay. Nandun talaga ang panganib sa buhay ni Haring David. At hindi lang ito mula sa isang directions, we have said, they compass him about. Napapaligiran siya. Walang lugar. Walang kaaway. Ito ang mahirap at matinding kalagayan ni Haring David. Ano pa? Ang sabi sa verse 10, they are enclosed in their own fact. With their mouth, they speak proudly. Sa unang basa ko daw, they are enclosed in their own fact. Parang tinamaan yata ako dun. Ito ay idiomatic expression again. Being makapal, it connotes insensitivity. Kaya nga sa ESV, ang translation, they close their heart to pity. Manhid. Bakit manhid? Masyadong makapal. Yun ang larawan na binilinta ni Haring David. Ibig sabihin, wala silang awa. May mga kaaway na pag gumawa ng damage sa'yo, maaaring maawa sa'yo at tigilan ka. Pero ang sabi ito, mga ito, walang awa. With their mouth, they speak proudly. Sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, they speak proudly na handun ang kanilang pagyayabang, handun ang kanilang pagmamalaki, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. At kung merong isang kinamumuhian ng Panginoon, anim, yes, sabi ng Proverbs chapter 6, anim ang kinamumuhian ng Panginoon, 7 ang karumal-dumal sa kanyang harapan, at isa doon ay ang proud look. God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Itong mga taong ito, they speak proudly. Lumalabas sa kanilang bibig ang pagpupuri sa kanilang sarili. Ang pagtataas sa kanilang sarili. Verse 11, they have now compassed us in our steps. They have set their eyes bowing down to the earth. Again, hinihiram niya yung larawan na kami ngayon ay napapaligiran. Saan man kami humakbang, hindi sila tumitigil. Saan man kami direksyon bumaling, nakapaligid sila, laging nandun ang banta. Anong sabi? They have set their eyes bowing down to the earth. Now, depende sa translation. Merong ibang translation that they have set us to bow down to the earth. Ganun katindi yung pressure. Kami ay naluluhod na, kami ay nadidiin na palapit sa lupa. Pero meron din naman natin yung translation ng King James as connected to verse 12. Their eyes are bowing down to the earth gaya ng isang leon. Nakakita na ko yun ng leon na naghahunting. Ang leon na naghahunting, hindi nakalabas ang ulo, nakangunod. At dahan-dahan, lumalapit, at wala siyang awa. Nais niyang sakmalin at kitilin yung buhay nung gusto niyang lapain. As a lion that is greedy of his prey, as it were a young lion lurking in secret places. Nahandoon na parang leon na walang ibang nasain kung hindi
puksain, sirain, at patayin. Handa na siyang umatake kahit anong oras, pwede na siyang lumundag at sakmalin si Haring David. Lord, protektahan mo ako na parang mata. Lord, grabe, parang leon at hindi tumitigil, araw at gabi nakapaligid. Protektahan mo ako at itago mo ako sa ilalim ng iyong pakpak. So the confident prayer for protection. And lastly, dito tayo matatapos, the confident hope of the godly. Ang may kumpiyansang pag-asa ng Diyos. Verses 13 to 15, ang sabi niya, Arise, O Lord, disappoint me. Arise, O Lord. Bumangon ka. Again, this anthropomorphism, hindi ibig sabihin nakahiga si Lord. Hindi siya parang security guard na nakahiga at inabutan ng boss. Hoy! Bangon! Bangon! Boss! Hindi ganun. Pero again, this is expressing in anthropomorphic terms or anthropomorphic ways. Lord, bumangon ka, calling God to action. Lord, bumangon ka, mayroon kang kailangang gawin dahil pag hindi mo ginawa ito, ako ay malalapa nitong mga leon na ito na nakapaligid. Arise, O Lord! Disappoint him. Cast him down. Sansalain mo siya. Pigilan mo siya. Prevent him. At hindi lang basta pigilan mo siya, ingudngud mo siya. Ibagsak mo siya, ilagpak mo siya. Deliver my soul from the wicked. Iligtas mo ang aking kaluluwa mula sa masama. And again, usually sa Old Testament, iligtas mo ang aking kaluluwa ay hindi kagaya sa New Testament na salvation that is spiritual salvation. Kundi dito, ang pinapatungkulan ng kaluluwa ay yung buhay at yung buong pagkatao ni David, yung kanyang mismong physical na buhay. Iligtas mo ang aking buhay mula sa mga taong ito na nagbabanta at may plano na walang iba kundi sirain ako at patayin ako at puksain ako. Lord, bumangon ka at sansalain mo sila at ilagpak mo sila. Yung gusto nilang mangyari sa akin, ako bumagsak. Lord, ipagtanggol mo ako. Ibagsak mo sila. At ang sabi sa verse 14, From men which are thy hand, O Lord, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure. They are full of children, and leave the rest of their substance to their babes. Naiwan pala tayo sa verse 13. Sorry, nawala sa ano. Deliver my soul from the wicked, which is thy sword. Again, dito may depresya ang translation ng King James. The wicked is not God's sword. Yes, may mga pagkakataong ginagamit ng Panginoon ng wicked, kagaya sa pagpaparusa niya sa Israel. There are times. Pero ang pinakalamang translation dito, kagaya sa ESV, deliver me from the wicked by thy sword. Pagtanggol mo ko, iligtas mo ko mula sa mga masama sa pamamagitan ng iyong espada. And again, ganun din dito sa verse 14, from men which are thy hand. Again, deliver me from men by thy hand. Iligtas mo ko mula sa mga taong ito na may planong masama, na parang leon na handa na akong puksain at lapain. Iligtas mo ko mula sa kanila sa pamamagitan ng iyong kamay. From men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure. Itong mga taong ito na pinapatungkulan ni Haring David ay hindi mga simpleng tao. Itong mga taong ito ay mga nasa matataas na kalagayan, and they are said na sa masasarap na kalagayan. Itong mga taong ito ay nakakaranas at nagtatamasa ng mga pagpapala ng Panginoon. Itong mga taong ito ay nasa masarap na estado ng kanilang buhay. Naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon. They have experienced the
tinatawag na common grace ng Diyos. Ang sabihin ng common grace, kahit yung isang taong walang pananampalataya at makasalanan, kung siya ay mahusay sa negosyo, pwede siyang yumaman. Yes? Oh, at karamihan ng mga pinakamayaman sa libutan ay mga taong hindi mananampalataya. Not saying, pero marami sa kanila hindi mananampalataya. So that's God's common grace. So these people na nagpaplano ng masama laban kay Haring David, they experience God's goodness. They have tasted God's goodness. Ganon. Dito makikita ho natin yung haba ng pasensya at yung dakilang kabutihan ng Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Ang kabutihan ng Diyos, sumisikat ang kanyang araw sa mabuti at maging sa hindi matuloy. Ganun kabuti ang Panginoon. Pag umulan, hindi lang sa bukid ng Kristiyano umuulan, pati sa bukid ng atheist umuulan. Ganun kabuti ang Panginoon. And these ungodly men na naglalayong sa akin si Haring David, they experience even God's goodness. Maging sa mga tinatamasa nila and also sa pamilya nila, they are full of children. And they leave the rest of their substance to their babes. Iiwanan nila yung kanilang mga kayamanan sa kanilang mga anak. At ang larawan na pinipila dito ni Haring David, Lord, itong mga taong ito, they're satisfied with that. Wala silang ibang habol. Wala silang ibang nais. Higit sa malamang, kaya nila gusto puksain, kaya nila gustong alisin si Haring David para sila ang malagay sa paghahari, para mas lalo pa nilang maranasan itong mga napakasarap na bagay. At yun lang ang layunin nila. Pero pagdating kay Haring David, ito yung kanyang kumpiyansa at pag-asa ng isang makadiyos. Anong sabi niya? As for me. Kakaiba dito sa mga taong ito na wala silang ibang tinatamasa, tingnan at gusto at layunin kung hindi mga bagay lamang dito sa mundo. Ang sabi ni Haring David, but as for me, I shall behold your face in righteousness. O, ang hinahanap niya ay ang mukha ng Diyos. Again, no man shall see God because God is Spirit. Pero ang punto dito ay ang aking hinahanap ay ang mukha ng Diyos, ang mukha ng Panginoon ay nakatingin sa akin. That is yung pabor ng Panginoon. Yun ang gusto ko. Ang maayos at mabuting relasyon sa Diyos. Ang pagbibigay ng kagalakan sa Panginoon. At hindi lang yun, when I awake, I shall be satisfied with your likeness. At halos nagkakaisa ang mga commentaries. This is a very early hint about our resurrection of hope in a glorified body. Isang araw, doon na, hindi natin alam kung paano, pero nilagay ng Diyos na pag-asa kay Haring David, na meron siyang pag-asa na isang araw, gigising siya na katulad ng Panginoon. O alam natin, sabi ng salita ng Diyos, when we shall see Him, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Darating ang isang araw, gigising tayo, na tayo ay may katawan na walang kamatayan at walang kasiraan, na kung saan ang lahat ng epekto ng kasalanan ay wala na, kagaya ng katawan ni Kristo. We shall be like Him, because we shall see Him as He is. And that is the confident hope of the godly. At sa atin mo bilang mga mananampalataya, as we have been always hinting kanina pa, ang ating pag-asa ay nasa Panginoon lamang, at ang ating pag-asa nito ay hindi sa ating sariling katuwiran, kundi sa pamamagitan ng katuwiran na ibinihis sa atin ng Panginoon. At narito naman ang katotohanan, kung totoo nga tayo sumampalataya kay Kristo at kanyang diniklara tayong matuwid at binihisan ng perpektong katuwiran, sangayon sa salita ng Panginoon, tayong mga na kay Kristo ay magsusumikap na mamuhay ng may katuwiran. Simple po, ang mga nabihisan ng katuwiran ni Kristo ay magsusumikap mamuhay ng may katuwiran dito. As we have studied kaninang umaga, tayo toong ligtas at makikita natin ang ebidensya ng pagiging tunay na ligtas.
kung tayo ay lumalakad sa liwanag. Kung iingatan natin ang kanyang mga hindi yung paglakad natin sa liwanag at hindi yung pag-iingat ng kanyang kautusan na nagliligtas sa atin. Ito yung ebidensya na tayo ay tunay na naligtas. So narito ang kumpiyansa ni Haring David. At alam natin ang kumpiyansa natin bilang mga Kristiyano ay nakatungtong at nakabase walang iba kundi sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. So nais ko tapos ang ating pag-aaral na tanungin ang bawat isang narito. Do you have this hope? Do you have this hope, this confident hope, may kumpiyansa ang pag-asa? Hindi sana, no. Alam ko. Hindi ito para bang sana dumating nakasakali. No. Kung hindi sigurado ako, alam ko darating ito na isang araw gigising ako na ako ay katulad niya. Not in his deity, but in his perfect humanity. Kung siya na binuhay ng muli ng banal na Espiritu, may pag-asa tayo, may katiyakan na tayo rin naman ay bubuhayin niyang muli. Romans chapter 8. Dahil nakatahan sa atin ang Espiritu Santo ng Panginoon. And this is because if you don't have this hope, you can. Panginoon, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pagkakataon at maaari, meron pang mga pagkakataon na kami harap sa napakadaming mga panganib. Panganib sa aming spiritual na buhay, o maging panganib sa aming physical na buhay. Ito man ay mga tao, ito man ay sakuna, ito man ay aksidente, ito man ay karamdaman. Panginoon, keep us as the apple of thine eye. Hide us under the shadow of thy wings. Awatin mo kami sa pagtitiwala sa mga makamundong bagay. Kundi, Panginoon, turuan at tulungan mo kami sapagkat ikaw ang magliligtas at magtatanggol sa mga nagtitiwala at umaasa sa iyo. Salamat po, O Diyos. And Lord, salamat sapagkat thousands of years after ni Haring David, isinugo mo ang anak ni David, ang katuparan ng iyong pangako, ang Mesiyas, ang aming tagapagligtas, si Kristo. Siya namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay upang gapiin ang aming pinakamatinding kaaway, ang kasalanan, ang dyablo at ang kamatayan. Salamat, O Diyos, dahil kay Kristo ay meron kaming katagumpayan at meron kaming kumpiyansa sa isang tunay na pag-asa na isang araw na kami ay babaguhin at magiging kawangis niya. Lord, nawa ang bawat isang naririto ay meron din na ganong pag-asa. Hindi man o Panginoon, ikaw po ang mahabaging Diyos. Nawa ikaw ang kumilos. Ipakita mo sa Kanya ng Kanyang pagiging makasalanan. At ipakita at pakilala mo si Jesus na tagapagligtas ng mga makasalanan. Salamat po. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory.
Panginoon, mga kapatid, salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatid na kasama via live stream. Ingatan naman tayo ng Panginoon, tayo ay nakatingin sa isang buong linggo na hindi natin alam kung ano mangyayari. Nandiyan ang pandemya, nandiyan ang hamon ng buhay. Nandiyan din ang ating kaaway na dyablo na pumakaligid na parang leon na umaatungal. Tayo tumiwala at tumingin sa Panginoon. Gaya ng ating napaalala sa atin, ating expose patuloy ang ating mga sarili sa salita ng Diyos na patuloy na mag-iingat sa atin mula sa kasalanan. At ngayon mga kapatid, nawa ang pagmamahal sa Ama, ang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang presensya ng banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin, ay gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon at patuloy tayo maging instrumento ng katuwiran at ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. God bless po. We are dismissed. Ingat po tayo.